Mga kapuso, medyo lumayo muna tayo sa Pilipinas dahil for today's video, nandito tayo sa Dotonbori dito sa Osaka, Japan. At syempre, pag sinabing Osaka, ramen, matcha, street foods at kung ano-ano pa. Pero syempre dahil hindi naman natin kabisado rito, meron tayong tatawagin na makakasama. Saan nga bang best place to eat kang medyo mura at abot kaya ng mga Pinoy travelers? So, sir, kasama natin ngayon. Hey guys, ako po si Mika-san. Ang Osaka kilala as Kitchen of Japan. Almost lahat nandito. Ramen, tonkatsu, sushi, seafood, kahit ano, steak, wagyu. Meron ba mura dito na pang Pinoy? Ako, napakarami. Let's go and eat some Osaka cuisine. Let's go! Pag nasa Osaka ka ba, ano yung dapat yung unang-una at dapat mong pinitikman? Siyempre, ang Osaka kasi, kilala siya sa takoyaki. Try natin yung pinaka-classic. Ito, sauce and mayonnaise lang. Ayun, regular. Hindi tayo maglalagay ng kung ano-ano. Tara. Let's go! Masarap siya, para sa akin. We're only 1,000 yen. In Philippine peso, magkano yun? Sa palitan ngayon, mga 390 pesos. 90 pesos. Ang Osaka, besides sa Kitchen of Japan, friendly mga tao dito. And kilala, kasi parang anong tawag dito, laid down yung mga tao, laid back? Laid back, yeah. Laid back yung mga tao dito sa Osaka compare sa Kanto area o Nakasita. Ano yung sabihin nun? I'm hungry. Mga puso, nandito naman tayo sa may Shinsekai. Dito pa rin yan sa may Osaka, Japan. At makikita nyo sa akin likuran yung Chutenkaku Tower na may taas na 354 feet. At itong Shinsekai, malapit dun sa tower na yan, ito yung kumbaga spot for mga street foods, yung mga deep fry na kung tawagin ay kushikatsu. Okay. Dumating na yung order namin na kushikatsu, mga kushikatsu. Ito iba-iba yan, iba-iba. Yes, so malalaman pa lang natin pagkagat natin kung ano yung loob. Pero usually yung nasa menu din siya. Okay. Yep. Okay. Okay. 1, 2, 3. Itadakimasu. Seafood. Pero tama ako na intestine siya. Parang sa octopus. Isa rin sa mga pwedeng nating sabihin mura na kainan dito sa Osaka, Japan ay itong restaurant na ito na ang main dish, itong gyukatsu. Gyu meaning beef. Itong set na to ay nasa may 700 pesos lang, 1,980 yen. So, gusto mong mas tostado pa, meron tayo nito. Lagi lang natin. Pagano. Not that you needed pa. Mapagano naman na talaga. Kanina, may mga affordable na mga pagkain yung inikutan natin dito sa Osaka, dito sa may Dotonbori. Ngayon, medyo social tayo. Nandito tayo sa isang rooftop ng isa, or sa tuktok ng isang hotel. Pakita lang namin sa inyo ni Mika-san. Ito yung view sa kinaupuan namin ngayon. Well, ito yung sa Pilipinas, gusto natin may nagluluto sa harapan natin. Gano'n ang nangyayari ngayon with the view. At patitikim ni Mika-san ang Wagyu. Ano siya? Omi beef. Ano siya? Isa siya sa top 3 types of Wagyu sa Japan. Grabe naman sa lambot naman ito.
Siyempre, nandito tayo sa Japan, hindi tayo papayag na hindi matikman ang authentic matcha. Ito, hinalo doon sa ice cream. Matcha affogato. This is my first matcha taste here in Japan. Sabi ng mga kakilala ko, kapag daw ang matcha na natikman mo ay lasang damo, authentic daw yun. Lasang damo siya. Masarap. Okay sa akin. Parang kumakain ng damo. Kapag pumupunta sa mga bansang katulad nitong Japan, ay hindi na dapat iniisip kung diet ka ba o hindi. Kain lang ng kain, mapamahal, mapamura. Ang mahalaga ay ang experience. Mula rito sa Osaka, Japan, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.